Death or life sentence nga ba ang type 2 diabetes? Sinasabi kasi ng mainstream medical authorities, mga doctors, ilang info sa internet na outdated na ang content at maraming mga tao na wala daw cure ang diabetes. Lahi daw ito and you will have to deal with it for the rest of your life. Mag-maintenance at insulin ka na lang daw dahil yan ang destiny mo. Wala po itong katotohanan at patutunayan ko sa inyo kaya stay tuned until the end of this video. Ang type 2 diabetes ay highly preventable and reversible. Yes, you heard it right. Una, ang type 2 diabetes ay modern day disease dahil sa modernization ng pagkain kaya ito lumabas. And number 2, ito ay lifestyle disease, meaning bunga ng maling food choices, hindi dahil sa lahi. Kaya nga lifestyle disease ang tawag dito, hindi genetics, hindi lahi. Sa katagalan, yung wrong food choices mo at iba pang lifestyle factors ay nagmamanifest sa katawan mo in the form of sakit. Kumbaga, reaction lang ito ng katawan mo sa ginagawa mo sa kanya at sa environment kung saan nadudoon siya. Kaya ang tanong ay, paano nga ba talaga i-reverse ang type 2 diabetes? Unahin natin ang malinaw na definition nito. Ang type 2 diabetes ay condition kung saan ang katawan mo ay hindi na tumutugon ng maayos sa insulin. Ang insulin hormone parang susiyan na nagbubukas ng pintuan ng cell para makapasok yung asukal or glucose. Pero dahil resistant na ang cells, naiipon ang asukal sa dugo. Ang resulta, high blood sugar, inflammation, complications sa kidneys, mata, puso at marami pang iba. Ngayon, maraming tao ang akala nila itong sakit na to, lifetime na, wala nang lunas. Pero hindi po yan totoo. Maraming scientific studies at patotoo mula sa mga tao nagsasabing reversible ito, lalo na kung maaagapan at tama ang approach. Bakit hindi sagot ang gamot lang? Alam nyo, karamihan sa gamot sa diabetes, ang ginagawa lang ay to control, hindi cure. Pinabababa ang blood sugar, yes, pero hindi inaayos yung ugat ng sakit, yung insulin resistance. Kung gusto niyo pong maintindihan po ng insulin resistance, may mga nagawa na po akong video diyan, and para mas maintindihan po nyo, please do watch. Gusto ko lang linawin na hindi ko sinasabing wag gamot or itigil ang gamot. Ang punto po ay huwag umasa lang sa gamot. Ang trabaho po ng lifetime medication sa diabetes ay parang balde at sirang gripo. Sinasalo lang ng balde ang tubig mula sa tagas ng sirang gripo, pero sira pa rin yung gripo. Ang approach po sa chronic illness ay effective lang kapag ugat ng problema ang inaayos, and ang good news, ito po ay nare-reverse at naaayos. Katulad ng gripo, nakukumpuni rin yan. Ano ang step-by-step solution sa pag-reverse ng type 2 diabetes? Number 1, go low carb, eat clean. Ang salarin sa diabetes ay sobrang asukal, both from natural and artificial sugar. Kung ang salarin ay sobrang nito, kailangang bawasan o uwasan mo muna to para ibalik ang katawan mo mula sa pagiging insulin resistant to insulin sensitive. Ang akala ng iba, kapag nag-low carb tapos diabetic sila ay mag-hypoglycemia dahil nga ibababa yung sugar intake. Hindi po. Ang protein mula dun sa kinakain mo ay i-convert naman ang atay into sugar kapag wala siyang makitang carbohydrates sa pagkain mo. Habang naibababa mo ang sugar intake, bababa din ang glucose level mo at ang cell mo ay magre-respond na sa insulin. And within that several days or weeks, mararamdaman mo na kakaiba yung energy mo kumpara sa ikaw ay naka-high carb diet. Please watch this video para po sa mga low carb basics. Malalaman niyo po doon kung anong mga pagkain, ang pasok at hindi pasok dito at kung paano yung low carb ay effective sa chronic illness. Ang effectiveness ng low carb diet sa diabetes ay hindi na may kakaila. Napakarami ng pag-aaral mula sa ibang bansa and even testimonials ng mga tao dito sa Pilipinas. Makikita niyo yan sa mga Facebook page, sa community ng low carb, ang nagpapatunay kung gano'n ito ka-effective. Sa makatuwid, yung diet na to, yung low carb, hindi po yun hype, hindi yun uso, kundi scientifically proven to reverse yung illness. So ipapakita ko sa inyong video, sinasabi diyan ni Dr. Jason Fung, isa sa world leading expert when it comes to metabolic illness, kung paano ang low carb ay effective sa type 2 diabetes reversal. So when you eat a certain number of calories and it's all from carbohydrates, you're putting a lot of sugar into your body. If you eat an egg or a piece of chicken, for example, you're eating proteins and fats, but no sugar. So therefore, when you eat
the chicken, for example, your blood sugar does not go up, even though you're taking calories. So reducing the amount of carbohydrates you take can be a very effective strategy for reversing type 2 diabetes. And number 2 is intermittent fasting. Kapag malimit kumakain ng tao, for example, 5 to 6 meals per day, na yun yung typical sa mga Pinoy, so ano nangyayari? Wala nang pagkakataon ng insulin na bumaba at wala ding pagkakataon na magpahinga ang katawan sa digestion at iba pang activities kaugnay nun. So sa malimit na pagtaas ng insulin level dahil sa kagustuhan nitong ma-regulate ang sobrang blood sugar mula sa kinakain mo, nasasalanta ang internal organ sa katagalan at buong katawan at nagsasuffer ito sa complication ng diabetes. So ilan dito yung mga complications ay sa puso, sa atay, sa dugo, kidney, mata, balat at marami pang iba. Pero kapag ikaw ay naka-fasting, bumababa ang blood glucose at insulin level sa normal. Nababawasan ng stored fat dahil ginagamit ng katawan mo ang stored energy mo na dati hindi niya ma-access dahil nga mataas ang insulin level. At kapag na-access na niya ang stored fat, papayat ka. So dahil napayat ka, nababawasan ngayon yung inflammation ng katawan mo dahil nababawasan yung excess mong taba. So kapag madalang ang pagkain, hindi ko sinabing kukunti ang pagkain, madalang na pagkain, nagkakameron ng break ang katawan at naaayos ng unti-unti ang signaling pathways at metabolism mo. Ang akala na iba, ang fasting ay pagpapakagutom. Hindi po. Ang fasting po ay real science. Matagal na po yung ginagawa. Not for the purpose of religion, but rather for healing. And at the same time, talagang noon pong unang panahon, nagpa-fast po ang tao dahil hindi naman po abundant ang pagkain ng unang panahon. I'm a middle-aged male who has recovered from type 2 diabetes. And in order to maintain this status, I often do 24-hour fasting. I woke up on this particular morning at 107 milligrams per deciliter. And what you're seeing here is the interface to my continuous glucose monitor. And as you can see at this point, this is my sugar being dumped off my body, being spent like gasoline in a tank. You don't need medications. You don't need supplements. Just stop eating and see what happens. Big Brother won't tell you this because he can't make a profit off of it. It's simple and it's free and it's extremely effective. Please watch this video para mas maintindihan niyo po kung ano ang ibig sabihin ng fasting at kung paano ito gagawin. Ang number 3 ay quality sleep and stress management. Kambal ang cortisol or yung tinatawag na stress hormone at saka insulin hormone sa inflammation. Kapag mataas ang stress level mo, tumataas din ang insulin level bilang paghahanda sa tinatawag na fight or flight response ng katawan. Ayon ang katawan ng stress. So kapag stress ka, ang tendency mo, takasan yan or labanan. At dahil nasa mode ka na yun, tataas ang insulin level mo bilang pag-prepare sa reaction mo. At kapag puyat ka naman, nagbibigay ito ng stress sa katawan kasi kulang ka sa tulog. At dahil hindi mo na ibigay sa katawan mo, kinakailangan niyang pahinga, quality sleep. Nai-stress ang katawan mo at domino effect na to sa iyong cortisol at insulin hormone. On the other hand, kapag relax ka, relax din yung cortisol mo at saka insulin hormone mo. Kaya payapa ang sistema ng katawan mo. And number 4 is physical activity, exercise. Kapag nag-exercise tayo, ginagamit natin ang muscles natin, di ba? So kapag nagagamit natin yung muscles natin at nabibuild ito, nagdadagdag ka ng laman. So nag-i-improve ang glucose uptake dahil ang muscles ang maaktong sponge sa asukal sa katawan. May relaxing effect din ang exercise na nagpapababa ng cortisol at stress hormone, kaya mas nag-i-improve ang glucose at insulin level. Hindi mo naman kailangan ng gym dahil magagawa mo ang exercise sa loob at labas ng bahay mo, anytime, anywhere. Kung meron kang 15 to 30 minutes per day na iaalat para dito, napakalaking benepisyo nito sa iyong katawan. Kung titingnan nyo yung binanggit kong solusyon, very simple, di ba? Very basic siya. At talaga namang kailangan ng tao. Pero magtataka ka, bakit nahihirapan ng tao na gawin to at mas gusto pang bumili ng sangkaterbang pills, maintenance drugs, mga herbal at kung ano mga ipinagbebenta online na nangangako ng kagalingan. Isa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit. Number 1 is marami gusto yung shortcut na paraan. Yung iinom lang, ipapahid sa balat, gagaling na agad. Tumatak kasi sa isip ng tao na ang kagalingan ay nakukuha lamang sa gamot. Naging drug-oriented ang lipunan at nakalimutan na ang pagbuti ng pakiramdam hindi naman talaga sa gamot lang nakuha, kundi sa pag-aalaga ng katawan sa natural na pamamaraan. Ang pagbuti ng pakiramdam ay may kapalit na sakripisyo at disiplina. What are you willing to give up para lang gumaling ka ng permanente? You ask yourself, kaya mo ba mag-develop ng healthy habits para ma-reverse ang diabetes mo?
Or umasa na lang sa gamot at mga miracle pill para sa kabutihan mo. Ang pangalawang dahilan ay na-brainwash ang mga tao sa matagal na panahon na ang diabetes ay lahi at walang lunas. Kapag ito naging pananaw ng tao, tinatanggap na lang niya na ito ay life sentence or death sentence, kaya wala nang holistic effort na gagawin para gumaling. Kasi iniisip niya na ano pang saysay ng gagawin ko kung ito naman pala ay destiny ko na. And number 3 is kulang sa kaalaman. Yung walang pagnanais na tuklasin ang tunay na ugat ng sakit at nakadepende na lang sa mainstream medical authorities, hearsay, sinabi ng doktor, upang makagawa ng mga solidong decision sa health. Yung galing mismo sa kanya. Noong unang panahon, naiintindihan ko nung hindi pa uso yung internet kung bakit ang mga tao ay kulang sa kaalaman. Pero sa panahon ngayon na open book na ang mundo sa information, may internet, maraming available na resources. And ang maganda pa rito, may mga credible doctors na worldwide na talagang tahasan na nilang sinasabi kung anong solusyon sa sakit mo. Maging mapanuri ka lang, may matutunan ka talaga. Ang problema, open ang info, close naman ang utak ng tao. Yung binanggit ko, yun ay ilan lamang sa mga dahilan. Pero baka po may iba pa kayong alam, please feel free to comment down below. Alam niyo ba, kapag may type 2 diabetes ka, araw-araw sa paggising mo sa umaga, nag-aalala ka na ano na naman kayong complication ng sakit na to, ang susulpot, and lagi ka may takot sa dibdib. So sa bawat punta mo sa doktor, kapag may nararamdaman ka, dagdag ng gamot. Ang masakit pa nito, hindi naman naiibsan ang pakiramdam, or kung naibsan man, konti lang or temporary lang. Tapos mamaya, andyan na naman. You feel weak every day, gutom, at laging maasukal na pagkain o inumin ang hinahanap para sa quick energy. Dahil dito, ulit lang yung cycle mo, lalong nalala ang situation, lalong nadadagdagan ang problema mo. Walang nababago dahil wala ka namang binabago. Marami sa mga documented na paggaling ng tao sa sakit na to ay mula sa ibang bansa. Meron din naman sa Pilipinas, lalo na makikita nyo siya sa local community at pages sa mga Facebook. Doon nagtitestify ang ilang Pinoy kung paano gumaling sila sa magitan ng tamang lifestyle, particular sa eating habits mula sa type 2 diabetes. Ngayon, ang tanong ay kung nagawa ng mga tao na to sa loob at labas ng bansa na gumaling mula sa type 2 diabetes o walang dahilan kung bakit ikaw di rin. Hahayaan mo ba yung maling paniniwala at kung wala ng disiplina ang magtatali sa'yo sa sakit na pwede namang gumaling? Action lang ang solusyon and faith kay Lord na gagaling ka. Hindi po tayo destined para magkasakit for life. Nagkakasakit, oo, pero may immune system ka na 24/7 na lumalaban sa'yo. Ganyan kabuti ang ating Diyos. Bukod sa Kanya, may sarili kang doktor dyan sa loob ng katawan mo na lumalaban sa'yo. Pero kung ikaw mismo ay hindi willing na ipaglaban ito, nililimitahan mo ang kakayanan ng katawan mo dahil sa choice mo. Andiyan na sa loob ng katawan mo yung biyaya. Posible pa ba ang paggaling? Possible ang paggaling. Ang driver po ng health ay tayo. Hindi ang doktor, hindi ang ibang tao. Tayo at ang Diyos. At habang buhay tayo, lagi may pag-asa na pwedeng gumaling. Alin sa mga nabanggit kong actions ang nakarelate kayo? Please feel free to leave your comments down below and I would love to hear from you. And if you have made it this far, thank you very much for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Till my next videos. Bye-bye.